Hindi ba ako choppy? Kasi parang choppy ako sa inyo. Medyo ano nga lang yung volume niya, Kuya Aris. Mahina Mali ako. kasi pag sa cellphone, desktop. Mahina ako. Okay. Pero Sige. Iyaano ko. narinig ka na. Wait lang nga. Ilalakas, i-add ko yung cellphone. Narinig ka na. Parang kanin ka lang sa ilalim ng lupa. Parang sa ilalim ng lupa. Kayo din, para kayo nasa ilalim. Lupa ang buhay. Ayaw din daw parang sa ilalim ng lupa. Hindi kaya kukunin na tayo sa masyado daw kasi tayong magpapakapanan. Matawa ko na, sumasak ang ulo. O yan, narinig niyo na ako. Yun. Mas maliwanag. Yun. Okay. Ba't kanina nga eh, parang barado. Okay. Maliwanag na. Sige, let's start. Yan. So last time pinag-aaralan natin yung parang may umuulit, may umi-echo. May umi-echo nga. Echo yun. Sa inyo? Sa amin ba? Oo. Meron ba? Kasi nakamute na ako. Basta naririnig ka namin. Basta naririnig ka namin. Isang pasok pa nga kayo, isang pasok pa kayo sa... Pero malinaw ka na, Kuya Aris. Parang ano kasi sa akin eh, bumabalik kasi sound eh. Kasi parang hihintayin ko siya, maano, parang labas ulit kayo ah. Sige. Leave kayo, leave. Accept ko kayo. Yeah, hello. Hello, test. How about Yeah. now? Hello. Hello. Ayan, okay na siya. Hindi na siya bumabalik. Yan. Sige, start tayo. Yan. Hello? Wala. Hello. Okay. Wala kayo. Sige. Okay. Start ako ah. So, nandito na tayo ngayon sa second session natin. Last week, pinag-aralan muna natin yung Kiss the Wave. Ayan. So, sabi nga daw, obstacle is not the enemy. Obstacle is the way. Ayan. Natatandaan niyo pa ba yung tatlo nating mga points nung nakaraan? Natandaan niyo pa ba, Ate Rose Ann? Raise your ear, stand on your ground, and hold your peace. Yan, yun. Sige. Hindi pa naililipat ni Ate Rosa sa kanyang lecture notebook. Ayan. 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 So, magpo-proceed tayo ngayon sa second habit natin. Ayan. So, fly the kite. Ayan. Bago ko sa inyo, ano yung una mong naiisip kapag nakakakita ka ng saranggola? Ayan. Sige nga, Ate Mags. Ayan. Ako na-attract ako sa kanya dahil makulay. Tapos Makulay. ang layo ng kanyang nararating. Si Ate Rosan, ano ang maiisip mo kapag nakakakita ka ng saranggola? Ano kaya siya nakapalipad? Pali lang naman ang gamit. Ang taas, no? Parang dreams. Related siya sa dreams. Pangarap. Ayan. Although medyo parang typical na. Kumbaga ba, sounds cliche na. Sounds cliche na yung ibig niyang sabihin. Pero ito talaga yung ibig sabihin din ng fly the kite. Ayan. So, alam niyo minsan, no? Naranasan ko na magpalipad din ng saranggola sa bukid. Ayan. Kaya ba sanay magpalipad ng saranggola? Ayan. Hindi pa ako nakapagpalipad. Minsan. Talaga? Yeah. Never pang nagpalipad. Guryon. Nakakita ng guryon. Pero hindi nakapagpalipad. No?
Yan. Pero hindi naka-experience ng makapagpalitan. Yan. So, ang pag-aaralan natin ay nakikita sa Zechariah chapter 4, 7 to 10. Pero by the way, gusto ko man lang marinig si Ate Marinela para mag-lead sa atin ng prayer. Ayan. Sige, let us pray. Lord, salamat po ng maraming pong salamat sa pagkakataong ito. Panginoon, tuloy nga po ang ginagamit po Panginoon si Kuya Aris para pangunahan kami Panginoon. Po sa aming Panginoon yung mga salita mo. Tuloy nga po Panginoon na magagamit po namin sa aming cerebro. Salamat po sapagkat hindi lang kami sasagat, kundi mismo kami Panginoon yung spiritual life namin ay makakakain Panginoon ng mga salita na tunay nga po Panginoon na kalakasan namin. Pagpalain niyo po si Kuya Aris, ikaw po yung patuloy na magbigay sa kanyang karunungan. Ganun po Panginoon kami ni Cassie, kasama ni Jipa Panginoon, na di namin kasama, pero sa susunod na linggo, makasama pa rin po namin siya. Pangunahan mo po kami, lalo na po sa revelation ng mga salita mo ngayong hapon sa amin. Sa inyo po natin pinagkakatiwala yung oras ng mga gamit namin. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Ate Marinela. Ayan, brief history lang. Ang sabi nila, no, ang saranggola ay nagsimula sa China. Yan. At ang pangalan daw ng unang saranggola, although syempre sa atin kasi sa wika natin is saranggola, pero sa Japan is Fengjiang. Ayan. Fengjiang. Fengjiang ang basa dyan, na Jiang. Ayan. So ngayon, eto daw. Ang istorya kasi ng saranggola ay nagsimula siya sa image ng isang ibon. Ayan. Ngayon, bakit nagkaroon ng tali? Isang araw daw, nagkaroon sila ng, yung itong nakaisip na to, yung nasa gawing kaliwa ko, ay, kumbaga ba hinangin daw yung kanyang salakot. Ayan. So ito na, ngayon na-realize nila na pwedeng lumipad ang isang bagay at kontrolin mo ang isang bagay kung lalagyan mo daw ng tali. Ayan. Ayan. So ang unang istorya daw ng pagkagawa ng saranggola ay nagmula daw siya sa paggawa ng kawayan. Ayan. Ngayon ito, ginamit ang saranggola in exchange of army messages. Yon, nagsusulat daw sila ng mensahe para sa kanilang mga kaalyansa, yung kaalay, kakampi, para halimbawa may message sa saranggola, o halimbawa nandito kami ngayon, o lumusob na kayo, ganyan. Ganun daw yung unang gamit ng saranggola. Yan. So hanggang sa maging iba-iba na yung pagdidisenyo ng saranggola. Yun lang yung brief history ng saranggola. Going back to our topic, alam ko familiar kayo sa quotation na to. Great things starts from small beginning. Ayan. Great thing starts from small beginning. Ayan. Bakit ko nasabi yan? Diba saan ba nag-umpisa ang 1 million? Diba nag-umpisa lang yan sa papiso-piso, diba? Hindi mo mabubuo ang 1 milyon kapag hindi mo mabubuo ang mga piso-piso, 20-20, 50-50, di ba? 50-50, 100-100. Ayan. Ikaw ba, Ate Mags, naaalala mo ba kung paano ka nagsimula noon? Ayan. Naaalala mo ba yung great things? Ikaw ba, si Ate Rose, natatandaan mo ba yung buhay mo noon? Kung ano yung buhay mo kinalalagan mo noon sa kinalalagan mo ngayon? Paano mo ikikwento yung sarili mo in a short manner lang? Ayan. Ate Rose muna. Ate Rose, ano yung bagay na inumpisahan mo noon? Kung saan nandiyan ka na ngayon? Ako nang sabi ko ako parang pinulot lang sa kain ng kalabaw. Sabi nga magulang. Pero hindi ko akalain na magkakaroon ako ng isang buong pamilya ngayon. Basta gano'n na lang. Galing ako sa isang parang walang-wala. Pero ngayon, Yan. Si Ate Mags. Ate Mags, ano ba ang storya mo noon? Pero kasi ko, baga sa laking unida, laking church. Pero hindi ako ganun yung saya ko na, yung relasyon ko sa Panginoon, hindi ganun kakulay. Pero ngayon, mas makulay. Kami nga, kung i-share ko yung life ko, kami nila nanay, naguhugas kami ng bote dati, no? Yan, sila nanay, gigising niya ng mga 2:00 ng madaling araw, pupunta yan sa botehan. Tapos, kami naman, mga 4:00, 5:00 ng madaling araw, pupunta na kami sa kanila. Yan, magdadala kami ng kape, maghuhugas sa kanya hanggang bago magtanghalian, uuwi kami. Yun, nangyari yun sa buhay namin. So, I believe na that small beginning, kumbaga ba,
talagang nakatulong sa buhay namin, kung sa kinalalagyan namin ngayon. Alam nyo, no, there's one quotation sabi, dito lang din naman yung sinimulan ko eh, dream big, start small. Ayan. Kung may malaki kang pangarap, walang masama kung kaya mo magsimula ng malaki. Pero, mas magiging maganda daw kapag ikaw ay nagsimula sa maliit. Ayan. Alam niyo, meron akong example, naalala niyo pa ba to? Schumart sa Carriedo. Ayan. Naalala niyo pa ba yan? Sino may-ari ng SM? Di ba si Henry C? Ayan. Imaginin mo, ang SM ngayon ay meron na daw 70 malls sa buong Pilipinas. At sa China ay mayroong 7 na kasi nga Chinese si Henry C. Magaba 70 malls na sa Pilipinas at 7 naman daw sa China. Ayan, galing no? Ayan. Pero saan nagsimula si Henry C? Nagsimula lang siya sa paglilinis ng sapatos sa harap ng Mercury Drugstore. Di ba? Nagsimula siya doon. Nagsikap hanggang sa maging matagumpay siya, makapagpatayo siya ng iba't ibang SM mall sa Pilipinas. Ayan. Pangalawa, alam ko familiar na kayo sa kwento nito. Paano nagsimula ang KFC? Ayan. Alam mo, ang KFC hindi siya nagsimula sa isang restaurant. Yan. Alam mo kung saan siya nagsimula? Nagsimula lang ang KFC si Sander Coles. Yun, actually, Sander Coles ang pangalan. So, saan siya nagsimula? Nagsimula lang siya sa pagluluto ng manok sa bahay, tapos ibinebenta niya sa bahay-bahay. Ayan. Galing, no? Hindi nyo alam kung ilang beses ni-reject si Sander, yung may-ari ng KFC. Hindi mo alam kung ilang beses o ilang tao na yung hindi nagustuhan yung timpla ng manok niya hanggang sa na-develop na yun. So, imagine mo, no? But ngayon, ang KFC, meron ng 25,000 restaurants sa buong mundo. Sa 25,000 restaurant sa 145 na bansa. Ay, imagine mo, no? Sa 145 na bansa, merong 25,000 na KFC restaurant. Ang galing, no? So, paano yun? Nagsimula lang sila sa maliit. Ayan. Ako din, mga ate, alam ko rin kayo. Di ba? Lahat tayo may mga small group, lahat tayo may mga cell group, pero saan lang tayo nagsimula? Di ba tinuruan lang naman tayo sa evangelism? Di ba yun lang naman ang unang tinuro sa atin, di ba? Saan tayo? Actually, mga ate, ito lang yung nakita ko in difference sa pagtuturo ko. Mas madali itong maiintindihan ng isang leader kaysa ng isang member. Actually, medyo na-realize ko kung paano ko siya tinuro kahapon. So talagang binaba ko yung example ko dito, binaba ko yung halimbawa ko dito. So halimbawa, ikaw sa umpisa, sa evangelism lang, di ba hanggang sa sineryoso mo yung pagtatrabaho mo sa Lord, di ba ang isang bagay kahit gaano kaliit, kung para sa Lord ito ay malaki. Ayan. Imagine mo, ang isang bagay, kahit gaano kaliit, kung ito ay para sa Diyos, ito ay napakalaki. Ulitin ko, ang isang bagay, kahit gaano kaliit, kung para sa Lord, ito ay malaki. Ayan. Sa English, sabi sa quotes natin, if you do little things like they are big things, God will do big things like small things. Ayan. So, yun. Ang galing, no? Huwag mong isipin na maliit lang yung sinisimulan mo. Huwag mong isipin na maliit lang yung ginagawa mo para sa Lord. Pero sa tingin ng Panginoon, ito ay malaki para sa Kanya. Ayan. Huwag mong isipin yung maliit na ginagawa mo para sa Panginoon. Imagine mo ate, di ba? Sa buhay ng isang tao, di ba? Ikaw, ate Mags, nahirapan ka rin gumawa ng lesson minsan, di ba? Ate Rosa, nakadepende yung lesson, yung tinuturo natin sa dito sa ating devotion. Ayan. Pangalawa, ano pa yung mga bagay na ginagawa mong maliit para sa Panginoon? Actually, i-discuss ko siya, ma'am. Medyo marami lang tayong principle sa umagang ito. Ayan. Ang sabi, kung ano ang dinideclare mo sa iyong sarili, yun ang siyang lumalaki. Yan. Ilang taon na tayo sa ministry, pero hindi ano yun eh, ilan lang cell group ko, ilan lang ang cell group member ko, sabi ko sa sarili ko, pero dineclare ko, lalaki yung ministry ko. Pangalawa, pagpapalain yung aking pamilya, kung i-declare mo sa sarili mo yan. Pangalawa, yung negosyo namin, lalawak to in Jesus' name. Yan. Ano pa yung mga example dito? Kakatrabaho na ako, dinedeclare ko yan sa Lord. Ayan. Alam niyo po, no? Ang Diyos ay makapangyarihan. God is powerful. Sabi nga, kung ano ang dinedeclare mo sa iyong sarili, iyon lang siyang lumalaki.
Bakit po? If you declare healing, ayan, minsan kaya ka pala hindi gumaling-galing kasi hindi mo dinideclare sa sarili mo na hindi ka gagaling. Pangalawa, kaya kaya ganito ang iyong pamumuhay kasi hindi mo dinideclare sa sarili mo na magkaroon ka ng breakthrough sa Panginoon. Ayan. Pangalawa, hindi ka pala hindi ka nga hindi dumadami ang cell mo kasi hindi mo dinedeclare sa sarili mo yung potential mo, yung confidence mo sa sarili mo. Kaya hindi makalaki, hindi lumaki ang isang bagay kasi hindi mo dinedeclare. Parang pagtatanim daw ng halaman, mahilig ba kayong magtanim ng halaman? Di ba, Ate Rosa, may mga succulents kayo, Ate Mags, yan. Ano ginagawa nyo? Di ba, kinakausap nyo? Di ba, kinakausap nyo, ayan, mamulaklak ka, ayan, maging maayos ka ng paglago, yan. Kasi, kumbaga ba, and I believe na, kasi parang ito yung doon tayo kumukuha minsan ng kalakasan. Ayan. So, yun lang, yan yung aking introduction. Introduction pa lang yan, ha? Ayan. Dito tayo sa main verse. Ayan. Dito tayo sa ating main verse. Tinagalog ko yung Di ba nabasa niyo yung kwento natin? Ayan. Di ba nabasa niyo yung kwento natin na inutusan ni Zacarias si Zerubbabel para magtayo ng templo. Ayan. Ngayon eto, kakaunti lamang ang nagagawa nila noon. Kakaunti lamang. Bakit? Ayun, dahil sa kakaunti na yun, kinukutyasan ng mga tao sa paligid niya na mukhang hindi niya naman matatapos yan. Ayan. Parang hindi niya naman kaya yan. Ayan. So ngayon, dito ko siya i-Englishin. Ayan. Do not despise these small beginnings. Ayan. Ibig sabihin daw, wag mo daw maliitin yung mga maliit na pagsisimula mo. Ayan. Dahil dun daw nagsisimula ang Diyos. Ayan. So may mga taong malungkot kapag kakaunti ang nagagawa. Ayan. Sabi daw, parang wala daw natatapos. Ano ba yan? Ilang years na ako sa discipleship, ilang pa lang ang nasa cell ko. Ayan. Ano pa? Ano ba yan? Parang ang tagal ko na ang tagal ko na dito sa ministry pero parang hindi ako makagather ng tao. Alam nyo, minsan naniniwala ko na ang discipleship, mga ate, ay hindi siya for quantity. Tandaan nyo, it's for quality. It takes time para makadevelop ng isang leader. Ayan, tandaan nyo, sabi niya, naniniwala ko mga ate na may mga cell group tayo na parang ang hirap naman niyang pakitunguhan. Yung parang sa tingin mo parang hindi na mababago. Ayan. Yung sa tingin mo parang wala naman lang development sa buhay niya. Pero the moment na tsinaga mo ang isang tao, the more na binigyan mo siya ng panahon para dito, naniniwala ko na unti-unti yun eh, unti-unti. Alam mo, meron nga akong cell group dito, almost 10 taong ko lang hawak. Huwag mong anuhin yan, di ba? May mga ganun, di ba? Yung para sa tingin mo, parang hindi nababago yung pag-uugali. Huwag mo sukuan yung ganung bagay. Small beginning yun eh. Simula yun eh. Simula yun. At mas nakakahanga yung isang tao na hindi nakapagsasalita sa harapan. Pero dahil sa'yo, natuto siyang makapagsalita at nagkaroon ng confidence. Alam niyo, how to fly a kite? Paano magpalipad ng saranggola? Ayan. Number 1. Be small but terrible. Ayan. Alam niyo mga ate, yan, kapag maliit ang nagpapalipad ng saranggola, naniniwala ko na feeling ko mahihirapan siya. Ayan. Nalatigit kung hindi ka sanay magpalipad ng saranggola. Ayan. Pero alam niyo, minsan daw ang pagiging small, minsan dapat hindi siya maging hindrance. Yung maliit na sinimulan, yung maliit na ginagawa, dapat hindi yan maging hindrance. Hindi yan maging hadlang sa paggawa mo ng ministry. Sabi nga, make everything a masterpiece. Ayan. Make everything a masterpiece. Yung lahat ng ginagawa mo, dapat kahit paano may sense of touch, yung lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon ay yung kumbaga ba merong meron kang touch yung hindi lang pwede na yan, hindi okay na yan. Yan. Alam niyo, naniniwala ako na parang gusto ko ring i-express sa inyo eh. Ayan.
May mga tao na minsan ginagawang huwag na natin gawin yan. Wag ko, hindi ko na share yan. Ayan. Parang ganito daw yan. Alam niyo mga ate, no, sabi, isang ano daw, isang tao ang nag-interview kay Kobe Bryant. Ang sabi daw, bakit ba ang galing-galing mong mag-basketball? Ayan. Bakit, ano ba ang sikreto mo? Sabi daw, I never get bored with the basic. Ayan. Alam niyo, di ba parang ang isang leader, no? Kaya minsan minsan ang pagse-cell group, ang discipleship, sana wag mong gawing komplikado. Ayan. Ang yung kahit paikot-ikutin ka, basta you know the basic. Ayan. Doon ka makapagsisimula. Ayan. Alam nyo, naniniwala ako na ikaw, Ate Marinela, Ate Rose, and sometimes na parang feeling mo nahihirapan ka, but never get bored with the basic. Ano ba yung basic natin? Evangelism, devotion. Sana maging basic na lang to sa'yo. Hindi na to yung isang kahirapan mo. Ayan. Kasi naniniwala ko na magiging isang basic ang isang bagay kapag paulit-ulit mo nang ginagawa. Ayan. Hindi na magiging mahirap sa'yo ang isang bagay kapag paulit-ulit mo na tong ginagawa. Ayan. Ano pa? I'll give you some inspiration. May mga effort at maliliit na pagtatapat kang ginagawa sa Diyos, kaya kanya pinagpapala. Basic na sa'yo yung pagbibigay. Ayan. Basic na sa'yo yung pagsisimba. Basic na sa'yo yung pagsali sa cell group. Basic na sa'yo yung paggawa ng small group lesson. Alam niyo mga ate, effort din yun, no? Naniniwala ko, effort din yan, di ba? Bilang isang ina na maraming ginagawa, effort din ang gumawa ng lesson. Sa dami ng ginagawa, pagiging ina, pagiging isang teacher sa iyong mga anak, hindi lang yun kasi talagang meron ka pang church activity, meron ka pang asawa na nandiyan dyan. Pero imagine mo, naniniwala ko na maliit na pagtatapat yun sa Diyos. Ayan, maliit na pagtatapat yun para sa Diyos. Yung kumbaga ba, ito na, small things like kahit ganito, yung sakripisyo mo, yung pagbibigay mo sa Lord, that's maliit na pagtatapat yan para sa Diyos. Ginagawa mo to, kaya ka nakaka-receive ng pagpapala sa Diyos. Ayan. At dahil itong mga ginagawa natin sa Diyos, ayan, itong mga ginagawa natin sa Diyos, tinatapatan ng Diyos ang mga maliliit na bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Ayan. Nakakasunod ba kayo hopefully na ano kayo, no, na ano kayo, nakakakuha kayo. Tinatapatan ng Diyos ang mga maliliit na bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Ulitin ko yun. Tinatapatan ng Diyos ang mga maliliit na bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Ayan. Ngayon, ito, sabi, number 1, be small but terrible. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo sa Diyos, yun, di ba? Small but terrible. Maliit pero may impact. Di ba? Maliit pero may dating. Di ba? Maliit pero may pakinabang. Ayan. Maliit pero may tulong. Ayun yung ibig sabihin ng small but terrible. Ayan. Pangalawa, if you can't be a sun, be a star. It isn't by size that you will win or fail. Be the best of whatever you are. Ayan. Ano ibig ko sabihin dito? Minsan, kala natin nakaka-intimidate yung ibang tao dahil sa galing niyang magsalita, sa ganda niyang gumawa ng devotion. Minsan nai-intimidate tayo or nai-insecure tayo dahil sa ang galing ng mga salita niyang binibitawan. Minsan daw kung hindi mo kaya, alam ko na yun, naniniwala ko na kanya-kanya tayo ng level ng pinagdadaanan. Kung hindi mo magawa yung isang bagay na yun, at least be a star. Diba? Pang buwan yun be a star. Ibig sabihin yung hindi mo man matapatan ng isang bagay, at least nasubukan mong gawin. Ayan. It isn't by size. Hindi sa laki ng nagawa mo, it's by the best of whatever you are. Kung baga ba, ano man yung ginagawa mo, ito na yung the best mo. Yan. So, naalala ko yung sinabi ni parang papapastor, di ba? Sabi, iba-iba ang kalidad ng pagiging pastor. Ayan. Iba ang kakayahan ng mga ginagawa ni Pastor Epi, ni Pastor Joel, ni Pastor Oscar, iba-iba yan. Pero hindi man sila ganong katulad ng malalaki, ibang ano na yon, ibang atake na yan di ba? Sabihin natin si Pastor Joel, iba rin yung atake ni Pastor Epi, di ba? Iba din yung atake ni Pastor Oscar. Sabihin natin kung magaling sa paggawa ng message si Pastor Joel, si Pastor Epi naman ay
they reach people, di ba? They reach more people, ano pa, iba yung atake niya sa mga tao, di ba? Ikaw din bilang isang cell leader, kung hindi mo, hindi, actually, yung, paano ko ba sasabihin to? Hindi man tayo makapagsalita ng mga bubulaklak na ah, ng mga salita, pero yung paraan mo naman ng pag-aalaga sa cell group, it counts, di ba? Hindi ka man magaling sa talagang yung sobrang yung mga points mo, hindi mo maisip kung ano ba yung mga pattern na yung magagandang points, di ba? May mga points sa message na dapat parang magkakatulad, di ba? Halimbawa, may mga pattern ka sa message mo. Hindi ka man magaling dun, pero iba naman yung paraan mo ng pag-aalaga, iba yung paraan mo ng pag-share sa ibang tao. Ayan. So, yun yung ibig sabihin dito. Even though you can't be a sun, be a star. Pangalawa at panghuli, no? The harder, the better. Alam niyo po, ang pagkapalipad daw ng saranggola ay hindi siya isang perfect science. Bakit daw? Di ba? Ano ba yung mga kalaban ng saranggola? Sige nga, ano ba yung kalaban ng mga saranggola? Ano ba yung mga kino-consider mo? Mahangin. Ano pa, Ate Mags? May ulan. Maulan. Hindi makakapagpalipad pag may ulan. Tsaka yung materyales. Tama ba? Kung hindi maayos ang materyales mo, hindi lilipad ang hangin. Pangalawa, ano yung mga kino-consider mo sa paggawa ng saranggola? Number 1, matibay na PC. Number 1, kailangan mong malaman kung nasaan ang direksyon ng hangin. Tama ba? At number 3, kailangan mong magkaroon ng isang matibay na materyales. Ayan. Ulitin ko. Ano ang pagkakamukha ng kiss the wave at fly the kite? Dito lalabas yung puntos. Ano yun? Kung sa kiss the wave, mas excited ang mga surfer kapag malalaki ang alon. Tama ba? Yan. Tama ba? Ngayon naman, ito naman. Ano naman ang kagandahan? Sorry. Ha? Ano yung sinabi mo ng huli? Ayan. Ano yung pagkakamukha ng kiss the wave tsaka fly the kite? Ang kiss the wave, mas excited ang mga surfer kapag malalaki ang alon na lalapit sa kanila. Kasi doon sila mas nag-e-execute. Ayan. Ngayon naman, ito namang fly the kite, the more na mas malakas ang hangin, the more na mas dilipad ang saranggola. Tama ba? Ayan. Ganon din daw yun. They look at the highest degree. Ayan. At higit sa lahat, mas mataas, mas maganda. Ayan. So, ibig sabihin daw, ano yung ibig ko sabihin dito? The more na mas malakas ang hangin, the more na mas madadala ka at maile-level up ka ng iyong sarili. Ano ibig sabihin dito na the more na mas malakas ang hangin, kumbaga ba, as I compare it to challenges also, the more na mas mataas ang challenges tulad ng hangin, ayan, di ba mas nade-develop yung sarili mo, ayan, parang circus, no, the more na mas delikado ang execution, mas mataas ang score, ayan, minsan kailangan mo daw minsan na dumaan sa paghihirap, daanan mo yung paghihirap ng pagkapalipad ng saranggola, minsan may mabigat, minsan mayroong mga magagaan na saranggola, pero 'di ba parang mas masarap na paliparin din yung mga malalaking saranggola dahil naniniwala ako na parang ang sarap makita, ang sarap na mas challenging, 'di ba? Mas natututo tayo the more na mas challenging ang isang bagay, 'di ba? Mas natututo ka kapag challenging ang isang bagay. Ano pa? Kapag like doing the ministry sa isang tao na akala mo ay di na mababago ang buhay. Pero nung sinubukan mo, 'di ba sabi ko nga sa yung hindi nakapagsasalitang member, hindi nakapagli-lead ng member ng isang small group, pero nang dahil sa pagtutok mo sa kanya, paglalaan mo ng oras sa kanya, ay na-develop yung taong ito. Ayan. Kayo ba ay nakaakyat na ng DRT? Di ba? Kayo ba ay nakaakyat na sa DRT, sa bundok, or anything? Di pa. Di ba the more na mas mataas, the more na mas nakikita mo ang magandang view? Ayan. Di ba the more na mas mataas, the more na nakikita mo yung view. Ganon din daw yun yung pagpapalipad ng saranggola at pagkakaroon ng ministry. The more na binibigyan mo ng minsan the more na nakakaranas ka ng kahirapan, the more na nakakaranas ka ng mataas na pag-akyat, yung pag-level up, pero pasinin mo nakikita mo na merong gandang idinudulot yung
yung mga challenges na naranasan mo, yung meron kang nakikitang magandang view, meron kang nakikitang, kumbaga ba, medyo malaki na yung na-invest ko sa kanya, 'di ba? Kumbaga ba yung hindi naman sa kine-credit tinataas mo yung sarili mo, kundi naging mabuti siyang leader dahil mahabang taon yung ininvest mo sa kanya, 'di ba? Mahabang pagtuturuan, mahabang financial na pagtuturuan yung tinuro mo sa kanya, marami kang na-share sa kanya, kaya nandiyan siya ngayon. Hindi lang dahil sa tinataas mo yung sarili mo, pero nakikita din natin na yun nga yung the more na nag-effort ka sa ibang tao, nakikita mo yung view nakikita mo yung magandang view. Ayan, parang ano din 'no, parang ayan, I'm up of time. Parang yun nga yung the higher, the better view. Ayan. So yun lang yung mai-share ko sa inyo na it's related to Fly the Kite. And then related sa inyong assignment no na nabasa ko yung assignment niyo na tama, nakuha niyo yung points, na-hit niyo yung mga points natin. Maaring ang isang pangarap, inilalapit mo ang mga pangarap mo sa Diyos, pinapalipad mo yung pangarap sa Diyos. Ayan. So, yun lang yung mai-share ko sa inyo. Ayan. So, yun napaka-simple lang ng pagtuturo ko sa inyo. Ayan. So, ito naman tayo ngayon, punta tayo sa discipleship. Ayan. Alam ko meron tayong mga basic operations sa mathematics. Yan. Basic operations sa mathematics. Yan. Ito naman ngayon. May addition, subtraction, multiplication, at division. Yan. Ngayon, ito naman para sa atin. Pero ito yung magiging assignment natin para sa susunod na linggo. Uunahin ko muna yung word na subtraction. Ayan. Ito yung assignment. Ito yung mga bagay na maaring pwede mong bawasan sa sarili mo. Sobrang pagkakape, sobrang tutok sa cellphone, ayan, hindi pagde-devotion, katamaran, pagpupuyat, pagbili ng di importante. Sa palagay mo, ano yung mga bagay na gusto mong i-practice na ma-eliminate sa'yo? Ayan. Sa palagay mo, ano yung mga bagay na gusto mong ma-eliminate sa buhay mo? Ayan. So, ano pa lang yun? Preview pa lang yun. Ayan. Preview pa lang yan. Sige nga, Ate Mags, ano ba ang mai-share mo? Medyo konting ano lang muna tayo, konting inputs lang muna tayo sa Fly the Kite. Yun yung gusto kong i-share sa inyo. Ate Mags, ikaw ba, ano ba ang mai-share mo dyan? Walang mic. Fly the Kite. Parang sa akin, ang narinig mo ba kay Aris? Apa. Narinig mo ako? Apa. Yan. Parang sa akin, nakita ko na may mga bagay talaga na parang hindi talaga pwedeng biglain. Pero unti-unti, makikita mo naman yung bunga nito kapag nagawa mo. Saka yung number one, be small but terrible. Yung talagang lahat ng bagay nagsisimula naman talaga sa maliit. Hindi naman talaga pwedeng biglain mo agad unti-unti. Pero doon sa bagay na kapag sinimulan mo talaga na maliit, parang mas maganda, ibigay mo na talaga yung the best mo. Mangangarap ka na lang din. Ibigay mo na yung best mo para talagang maging terrible. Kaya sabihin na, magmarka talaga yung buhay mo, lalo na sa pamumuna talaga sa salita ng Diyos, yung pag-aakay ng kaluluwa. Kasi nakita ko lang dito na mas masarap talaga pala yung nasa-challenge ka. Yung sa Rangola na the more na mas mataas yung lipad niya, mas okay. So, ganun din pala sa akin bilang leader na mas nahihirapan ako, mas parang ang dami kong nararanasan na mga struggle sa buhay bilang leader. Mas okay yun kasi mas natetest talaga kung gaano ako katibay bilang leader kung ako ba ay magpapatuloy para sa Panginoon ngayon. Ate Rosa, ikaw naman. Yan, one thing lang na parang nagustuhan ko dito, yung never get bored with the basics. Talagang napakalaking bagay pala ng basics talaga. Lagi kang babalik at babalik. Kung saan yung ano yung una mong ginagawa talaga. Yun nga, yung pagiging natin, tawag ba, yung word, teka lang ko i-harap sa ko. Basta yung kung ano yung mga basics na ginagawa natin as a Christian. Siyempre, yung pagde-devotion, yan. Pagde-devotion, yung prayer life mo, saka siyempre, yung worship mo sa Lord. Kailangan talaga meron ka nito sa sarili mo. Ito yung talagang, kumbaga ito yung foundation
cell group ka, pero hindi ka nag-devotion. So, ano ituturo mo sa kanila? Pinagpe-pray mo sila, pero ikaw, gusto mo sila ipag-pray na lumago, pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka nagpe-pray. So, talagang kailangan hindi tayo maboboard doon sa mga basics na yun. Kasi napakalaking tulong doon para mas lalo tayong Tsaka ate, kasi naniniwala ako na pwedeng hindi maging, halimbawa yung taong nagturo sa'yo, pwedeng hindi mo na siya makasama minsan sa susunod or sa matagal na panahon. But they taught you the basic. Tama ba? But they taught you the basic. Naniniwala ako na sa nangyayari sa atin, dahil hindi na tayo nakakain ng iba, alam mo na, hindi tayo na dumadaan sa mentoring. But still, we never get tired of doing the basic. Kasi naintindihan mo. Hindi ka na bored, hindi ka na pagod na gawin yung basic. Pag-cell group, pagde-devotion, pagpe-pray. Yung kahit paikot-ikutin ka, yung kahit saan ka dalhin, kaya mong ayusin isang bagay kasi you know the basic. Ayan. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo na never get tired to do the basic. Saka yung dagdag ko lang. Saka yung halimbawa, di ba sa basic, yan talaga yung diyan ka nagsimula para palaguin talaga ng Panginoon. Saka parang sa basics ba? Sa basic din dapat doon talaga yung puso mo na mapagkumbaba ka din. Yung halimbawa, di ba, hindi ka matagal ka ng leader, parang, alam ko na yan, alam ko na yung mga bagay na parang hindi ko na kailangan gawin yan. Parang sabi mo nga, kahit paulit-ulitin, hindi ko sasawa na gawin mo isang bagay na yun. Lalo na kung alam mo, ikalalago talaga ng iyo. Ganun ang palataya. Hindi na mahirap para sa iyo. Ano yung bagay na naitulong talaga sa akin? Dati talaga hassle sa akin ng devotion. Hadlang sa akin ng devotion. Pinatatamaran ko. Yung para bang laging responsibilidad lang sa akin, obligasyon. Pero nung paulit-ulit na ginagawa, parang wala na lang sa'yo, chicken na lang. Saka nakita ko din, kapag wala yung puso mo talaga doon sa ginagawa mo, parang kakasawaan ko siya talaga. Parang ano ba yan? Pag devotion na naman, inuulit-ulit na naman. Di ba yung sa basic lifestyle. Yung kahit alam mo, pero mai-enjoy mo pa rin siyang gawin. Sa sinulan. Pasok ulit kayo, mamamatay ako. Pasok ulit kayo sa link natin.